Noong unang sinabi sa akin ni Tato Leo, sabi niya, Father, magtutok daw po ulit kayo sa gathering ng mga adorasyon nocturna. Sabi ko, si brother na lang magtutok sa inyo. Sabi po sa akin, ayaw po nila, Father, gusto kayo. Gusto daw po kayo. Naalala ko last 2 years ago siguro po, 2022. Bago pa lamang po ako noon. Sunod lamang ako kung ano sasabihin ng aking mga parokyano. Ngayon nagre-resist ako, ayaw pa rin nila. But anyway, bago po natin tutukan yun po na talagang tema po natin. Kasi yung tema na binigay sa akin is St. Paschal Baylon, Servant of Eucharist. Pero yung tema ninyo, ano yung pwede mong general theme? Ay, ito pala. Walking the path God has prepared us through the Eucharist. So yan. Bago po yan, tingnan muna natin yung buhay ni St. Paschal Baylon, ang inyong patron, o patron saint. Si St. Paschal Baylon, siya po ay Spanish Franciscan lay brother. Malinaw yun ha? Siya po ay brother. Hindi po siya pari. At siya po ay ipinanganak, may nagsasabi po ipinanganak ng May 17, 1540. At siya ay namatay May 17, tinggalin nyo nga, May 17, 1592. So namatay siya nung araw mismo din, yung date ng kanyang kapanganakan, yun yung sinasabi. At yung May 17, 1592, noong time na yan ay kapistahan ng Pentecostes. Yun. Araw kapistahan ng Pentecostes. Kasi nagbabago yung kapistahan ng Pentecostes, di po ba? Depende yun sa kalendaryo ng simbahan. Hello? Okay po ba kayo? Very good. Wala na kayong magawa. Umuulan, hindi naman kayo pwede magtambay sa labas. Kaya dapat makinig na lamang. Si St. Paschal Baylon ay ipinanganak po sa Torre Hermosa, Spain. At, ito si St. Paschal Baylon, nung palit pa lamang siya, nagbabantay na siya ng mga tupa ng kanyang ama. Mahirap lamang sila. Mahirap lamang sila. At dahil sa kahirapan, hindi rin siya nakapag-aral. Alam niyo kung anong ginawa ni Paschal Baylon? Tinuruan niya ang kanyang sarili na magbasa at magsulat. Siya lamang yung nagtuturo sa kanyang sarili. Kapag may mga tao, habang nagbabantay siya ng mga tupa ng kanyang ama, pag may dumadaang mga tao, tinatanong nila, ipinapaturo saan dito ang letter A, saan dito ang letter B, saan dito ang letter C. Ganoon ang ginagawa ni Paschal Baylon. Sarili lamang sikap para siya ay matuto. At lalo siyang natuto dahil sa kagustuhan niya na magdasal. Yung dasal para sa mahal na Birheng Maria, yun yung kanyang sinimulan ng pag-aralan. At dahil doon, natuto siya ng paunti-unti sa kanya pagbabasa, sa kanya pagsusulat. At nung siya po, ay naging 21 years old,
He joined the Reformed Franciscan of St. Peter of Alcantara at Loreto. Ngayon, paano siya nagkaroon ng debosyon sa banal na Eucharistia? Ito po si St. Pascal Baylon, noong siya po ay nagbabantay minsan ng tupa ng kanyang ama, may nangyari, napakagandang pangyayari. No? Habang naglalakad, ito po nga si Pascal Baylon, biglang may nagpakita sa kanya na golden, nagpakita sa kanya. Maliwanag na maliwanag, tumitinang. At ang ginawa ni Pascal Baylon, binalikan na yung kanyang mga kasama na nagbabantay ng mga tupa. At sinabi niya, hindi ba ninyo nakikita? Merong golden chalice, kinakailangan natin lumuhod. We must adore the body, the Eucharist, the body of Jesus Christ. Kahit hindi po nakita, itong mga shepherd din, mga kasama niya, lumuhod sila at naniwala kay San Pascal Baylon. At hindi lamang yan. Nung maliit pa lamang siya, sa tuwing naririnig niya yung bell sa simbahan, ang ginagawa niya, lumuluhod siya kung saan ang gagaling yung bell.